Sorry. Nahiya tuloy ako. Love or hate man ang nararamdaman mo bilang OFWs dito sa Germany? Hi guys! Ako si Echo and for today's vlog, binisita natin ang mga friends natin dito sa Munich, Germany. At lahat ng iyan dito lang sa paborito mong vlog tambayan ang Random Echo Vlog! Yun na yun. Okay, tapos na tayo. Cheers tayo, cheers. Cheers, cheers. Ay, pang ano yun? Pang thumbnail. Dapat pros. Ay, pros. Okay, Okay, 1, 2, 3. go. Pros! May mali pa kayo. Pag German daw, pag nagpo-pros, dapat tayo. Ay, okay, ay. Dapat medyo baba kasi hindi kita. Isasama mo yung ano niya ha, Yung... Ano ako pala binali? patibya niya. Game. 5, 4, 3, 2. Ang dami pa. Hi guys, for today's vlog, pag-usapan natin ulit yung mga hate and love natin about sa Germany. Yan, hi guys, ako po si Echo. 4 years na ako dito sa Germany. Martina, almost 2 years. Ako po si Ian, almost 2 years din. Ay, ako po si Drew. 2 years, 3 months dito sa Germany. Riza, 4 years sa Germany. Iba yung hawak na rin sa Marky, 2 days pa lang sa Germany. Hindi, ano na din, 2 years na din sa Germany. Almost 2 years. Yeah. So far, ano yung mga nagustuhan natin at saka yung like and love natin about Germany. So, ang gagawin natin guys, yung like and love, magpo-poke lang tayo ng heart. Saan ba ang love? Saan ang... Kahit saan lang, ganun lang. Sa right, ganun na. Ayan. Para sa akin, nagustuhan ko dito sa Germany, yung idea na nakakatulong ako sa family. Kasi, syempre, bilang OFW, yun lang din naman yung reason natin bakit tayo nag-OFW. So, love. O, diba? Ako naman. Ako love ko yung Germany because of Germans. Hindi joke. I mean, love ko yung Germany kasi sobrang daming opportunity dito and mga experiences na na-experience ko na hindi ko na-experience sa Philippines. So, ano ba? Wala na ako sabihin dito. Pero madami ako na-discover sa sarili ko and bilang isang parang sobrang bata ko para mag-abroad. 18 pa lang ako. Masaya to lang. Hoy, hindi. Parang tama-tama na ganito tayo. Pero hindi, 23. Mali pa din. Parang mali pa din. Sige na nga, 24 na. Mali. Ay, hindi ako lasing sis. Talagang alam. Basta bata pa lang ako, nandito ako. And, ayun nga, parang natutunan ko ng maging independent. And, pinaka gusto ko is yung, since meron akong Schengen visa, so, nakakapag-travel ako sa buong Europe. And, so far, sobrang dami ko nang na-travel na countries for parang almost 2 years pa lang dito sa Germany. So, ayun. Dito yung hawak. Sa ulo. Ano may isasama sa vlog mo yung ulo? Okay, what I do love here in Germany
Siyempre, of course, nakakatulong ako sa family ko. Napoprovide ko yung mga needs and wants nila. Like what I've said before on your first vlog, di ba? Second is, yung nakakapag-travel ako in different parts of Europe. Like, 1 hour, 2 hours, 3 hours away. It depends on a country you want to visit. Madali lang via train. Makakapunta ka na sa Netherlands, sa Poland, Switzerland, and everything. No? Na dream mo lang siya before. Like in Switzerland, super dream ko lang siya before. And now, 2 times. No? Can't imagine it. Like, it's a dream come true actually na makapunta sa ganong klaseng bansa. And I think I'm living my dream. Diba? Sobrang saya, sobrang fulfilling. Life is Yeah. Sobra. Ayun yung love ko about here in Germany. Like. Nasabi na nilang lahat eh. tatakpan ko lang. Pero siguro yun nga, kaya lang sabi nila na nakakatulong sa family. Isa siguro sa important yun ng pagiging OFW and looking forward na mag-travel din soon. At saka siguro experience-wise din. Of course, sahod. Very, parang competitive yung sahod. Yun nga, sabi nila, you get to travel, countries na syempre hindi mo nagagawa pag nasa Pilipinas ka. Nasabi na nila lahat, pero para sa akin, simple lang. Life here in Germany is better than Philippines. So, lahat. As in, organized lahat. At saka, yun. Maraming opportunities. Okay. Next one is ano naman yung medyo hate natin sa Germany? Yung tipong, paano ba to? Araw-araw na lang. Yung minsan nasasabi natin yung, ano ba to? Parang gigising ako tapos ito na naman. Ano yung, ako sa akin, personally, pinaka-hate ko nung unang-una, discrimination na naranasan ko noon sa station namin. So, parang nagkaroon kasi parang, syempre parang nabigla kami. Pa tayo. Mabigat. Ang work natin is mga alpha talaga. Kumbaga top of the tops. Oo. Kumbaga kung sa isang room sila yung mga top 1 sa valedictorian, salutatorian. Like even sa Philippines naman, kapag ICU nurse ka, kinakatakutan ka talaga kasi parang ikaw yung OC sa lahat, ganun. Kasi ICU nurse ako sa Pilipinas. So, ganong experience namin, 'di ba? Sobrang So yun yung nangyari. Parang, pero sabi ko, kailangan, hindi ko siya i-take as parang, ma-down yung sarili ko. Kasi parang i-take as a challenge kasi parang gusto kong patanayan sa sarili ko na deserve ko na mag-stay sa Germany kahit alam ko na hindi ako ganun kagaling magsalita. Mga ganun. So, ang ginawa ko na lang, parang sabi ko, after ko makapasa, lilipat ako ng ward para at least makapagtrabaho pa rin ako dito, which is yun nangyari. At ganun yung ginawa ko para magpatuloy pa rin dito. So, kahit papaano, yun nga, push discrimination. Siguro, isa sa ayaw ko dito sa Germany is yung lahat na lang, kailangan mo ng appointment. Totoo yan. Kumbaga sa pagpapa-haircut na lang. Kailangan mo ng appointment, like sa dentist, sa doctor. ang tagal ng appointment ng lagi na lang ganun na every time na may importante kang asikasuhin is kailangan mo ng appointment. Yun, isa siguro yun sa kaya Sa akin kasi parang syempre isipin mo na nasa Europe ka, open-minded yung mga tao. Tapos napunta ka dun sa isang place na parang hindi nila accepted pa na may mga foreigner at may mga taong hindi pa ganun ka parang hindi pa ganun na inculcate sa utak nila yung culture. Oo, yung mga ganun. So, parang papasok ka araw-araw, parang ang bigat nung nasa paa mo na parang alam mo, parang ay papasok na naman ako ganyan, parang sa umaga papasok ka, parang ay papasok na naman ako.
Tapos parang dinadrag yung paa mo na parang oo, bigat pumasok. Mga kasamahan mo, although sa stasyon ko naman dati, mababait naman sila. May mga ano lang na, may mga ilan na gano'n na masyadong ano na parang isipin nila. B1 pa lang ako na. Isipin na ng lahat, naintindihan ko na. So kaya parang nakakaano na. May mga taong ganon. Hindi ako umiyak nun, baliw. Ikaw yun! Ay, ikaw at dahil dyan, ikaw ang sunod. Ako, ang hate ko dito sa Germany yung every Sunday, sarado lahat. Wala kang mabibilhan. There's no way, there's no place to go. Tsaka walang street foods kasi street foods lovers ako, mga isaw, mga ganun. Tsaka yung, pag may kailangan ka, mabibili mo kaagad sa mga sari-sari store. Dito, mag-aantay ka ulit ng Lunes bago ulit mag-open mag-open. Deutsch na ito, mag-open lahat. Yun, kaya I hate that. Okay, speaking of what I hate na, and I think everybody hate it, syempre the language. 'Di ba? As learning the language itself, sobrang hirap. As in, madidepress ka ata. Lalo na una. Just by learning it, na sa sobrang hirap. Nakaka-survive kami sa duty ng na lang ang sinasabi. Uda 9, first few months. But of course, di ba? Ito yung kailangan nating, ito yung kailangan natin to survive here in Germany. Di ba? I mean, lagi ko ngang sinasabi na we gain respect of the locals kapag pag-conversate na tayo sa kanila. And the ones na hindi natin ma-learn ang language nila, we remain as, diba, as, okay, dadaan-daanan ka lang nila in everything. Pero syempre, kung ilalagay din naman natin yung sarili natin sa kanila, maintindihan naman natin yon. So, I'm open din naman na dapat talagang matuto tayo sa language nila kasi tayo yung pumunta dito to work. Diba? And the second thing I hate here in Germany is winter. Winter. Yung ayoko ng sobrang lamig. Sorry to say. Pero I'm not a fan. I'm not a fan of sobrang lamig. So, I'm super happy kapag nandyan na yung summer. Ayan na. I am a summer girl. So, winter, I hate it. Princess. Sa akin, ano bang ayaw ko sa Germany? Bakit? Namumula na ako? Wait lang. Ano bang ayaw ko sa Germany? Okay. Isa sa mga ayaw ko sa Germany, since tayong mga Pilipino ay party people, mahilig tayo sa karaoke and dito, dapat 10 p.m. bawal ka na mag-ingay. I mean, dapat, tahimik na ang lahat after 10 p.m. So, hindi ka makaka-party talaga. Hindi ka makaka-party ng kahit hanggang 1:00 ng madaling araw, 4:00 pa yun ng madaling araw. Hindi mo kayang gawin yun dito kasi mga German and even yung mga other foreigner, ayaw nila na maingay. At saka yung dito, yung transportation, sobrang hirap. Hindi kagaya sa Philippines. Hindi kagaya sa Philippines, napapara lang tayo, may sasakyan ka na. Dito, maghihintay ka pa ng ilang oras, ng ilang minutes para lang makasakay. Tapos ikaw pa maglalakad papuntang station. Hindi kagaya sa Philippines na papara ka lang, tapos magpapababa ka lang. Kuya, dyan lang po sa ganon. Dito, kailangan mong bumaba kung saan yung bus station or yung train station. Tapos kahit sobrang layo ng bahay mo, kailangan mo siyang lakarin kasi wala kang choice. So, ayun, yung ganda mo, yung sobrang ganda mo nung pagpunta. Paglabas ng bahay mo, pagpunta mo ng bus station, wala na, hulas na. So, ayun, yun yung ayaw ko sa Germany. Saan ba? Ayan. Punch ba? Sige, ipapunch ko. Ganun ba? Sige.
So in conclusion, bakit pa rin tayo nag-stay dito sa Germany kahit love and hate na yung naramdaman natin on the first place? Sige ako kasi yung idea na nakapag-ipon ako para sa pamilya ko, hindi dati, nakapag-provide ako para sa pamilya ko, still providing financially. Yun yung kaya nag-stay pa rin ako sa Germany kasi katulad ng sabi ko kanina, challenge yun para sa akin, para sa atin na ipagpatuloy ko ano man yung nasimula natin. Kasi at the end of the day, kung hindi tayo nag-take ng risk, wala din tayo magiging. So yun lang. So amen. I still love Germany. Ano bang sabi mo? Lasing na ata ako. Nakalimutan ko siya. Wait lang. Bakit ka nag-stay? Bakit ka nag-stay? Sabihin mo, bakit gusto mo mag-stay? I therefore conclude. Hindi kasi life is too short. Hindi ko pa nalilibot yung Europe, no? So, work less, travel more. And now, Amen. Siguro, kaya nagstay pa ako dito sa Germany kasi nakatulong pa rin sa family. Dire-diretso. Kasi unlike sa Pilipinas na pag wala kang work, wala kang sahod. Pag kasakit ka, wala kang sahod. Dito sa Germany may sakit ka, sumasahod ka pa rin. And yung healthcare siguro dito is sobrang ganda. Ma-admit ka, ma-operahan ka, or wag naman sana. Pero yun, wala kang babayaran. Zero. Bumalik ko siya ulit. Okay. Kahit mahirap, bakit ako nagstay? Kasi gano'n naman talaga. Pag nagsa-start ka, mahirap naman talaga. Diba? Yung adjustment period. Di naman kasi talaga mahirap. Mga syuta naman kayong gano'n. At saka nakakatulong ka sa pamilya mo, gano'n. So, yun. Kaya andito pa din. In conclusion, syempre, I have a certain goal in my life. Ang first dun is to be stable in all aspect of my life, no? And nakita ko dito sa Germany yung opportunity. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Paano tayo ng basher? Opportunity mo. Pero may bloopers. Opportunity na yan. So, maraming opportunity ang Germany na may offer. Like what? So, wag na natin sagutin yung like what. Hindi, sa work itself, di ba? Career. Oo, yung career wise. Mas makakaipon tayo dito. I think personally, mas mabilis tayo makakaipon dito kesa sa Philippines. Bakit ka nag-stay Bakit sa ako Germany? nag-stay sa Germany? Kasi nag-stay siya. Bakit ako nag-stay sa Germany? Kagaya ng mga sagot nila, sobrang daming opportunity dito sa Germany. Isa na dun is yung travel. And isa sa mga goal ko talaga is mag-travel talaga around the Europe, hindi lang sa Europe. Baka after malibot yung Europe, sa US naman tayo pupunta. Char! Ayun. And isa din sa mga reason is gusto kong mag-provide din sa family ko. Madami akong gustong goal and dream para sa kanila. So, hindi lang siya para sa sarili ko, para din sa family ko. And, about sa career growth, feeling ko hindi ako sa totoo lang sa nursing field, dito sa hindi ako nag-grow as a nurse. Parang gano'n na din. Parang hindi ako satisfied. Pero, isa sa mga napansin ko, parang nagiging bobo ako as a nurse dito kasi yung mga ginagawa kong skills sa Pilipinas, hindi ko siya nagagawa dito. And isa sa mga reason din kung bakit pumunta ako dito ng Germany is para magkaroon ng career growth sa nursing career, ganun. And napansin ko hindi sa station. So, yung Yes. naman yung station na pwede mong lipatan. So, if you want a growth or career growth, I see you. Yeah. And siguro kailangan ko muna improve yung sprake ko like what I said parang kailangan ko muna improve yung sprake ko kasi hindi pa talaga kami
hindi pa kami fluent talaga magsalita ng German dito. Wala lang, I just want to make sure lang na kapag lumipat na ako ng ibang hospital, I need to make sure na makaya ko nang makipagsabayan sa mga communication ko kasi yeah, exactly. In all kasi dito talaga, pag hindi ka talaga nakapagsalita ng Deutsch, mamamatay ka dito sa Germany. Pero ano yung like, goal mo sa sobrang- career mo personally? Ano yung gusto mo bang Ayun, gusto ko pa rin maging ICU nurse and at the same time, siguro gusto ko ng mas higher, like siguro gusto kong mag-Weiterbildung, parang mas mataas yung position ko ganun sa hindi lang sa loob ng ICU. And ayun nga, para tumaas din yung sahod, ganon. Minsan naisip ko, parang ayoko na lang din magtrabaho kasi parang, like for example, oo, parang minsan gusto ko na lang maghanap ng sugar daddy. Seryoso, like ang tawag dito, 'di ba nakakainis yung after ng travel mo, tas babalik ka ng work, tas parang feel mo ayaw mo nang mag-work ulit, gusto mo lang mag-travel na lang. So parang yun yung dream ko na next sa life ko. Na siguro maghanap na lang ako ng sugar daddy. Alo, narinig na lang. Ganon. Ano pa? Ang dami ko na nasabi. Wala akong alam sa relationship dito. Bata pa kasi ako, wala pa akong oo. Oo, wala pa. Mama, wala pa. Hindi ako mag-uuwi ng AFAM dyan sa Pinas. Wala akong may uuwing AFAM. So, ako yung may uuwi nila. Hindi, joke lang. Tawag dito, sa relationship, wala pa naman akong dito. Mga lang, chill and date lang, ganon. Na-enjoy ko pa naman yung life as a teenager. If you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe. Yun, thank you lahat sa mga subscribers natin and mga nanonood ng mga vlogs natin. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Ako po si Echo at ito ang kwento ko. And remember, stay cute. Bye! Thanks. Good job. Hindi na meron pa tayong isa eh. Oo, talaga lala. Cut mo na tayo. Siyempre mag-change out.